silang takot sa Diyos. Walang respeto sa Diyos. Ginunaw sila sa pamamagitan ng apoy. Amen. And serving God requires sincerity. What is sincerity? Sincerity, it is a having an honest of mind or intention. It is being humble. Tama. Kung wala kang pagpapakumbaba, wala kang sinseridad na matakot sa Diyos. At yun nga ginawa ni Kristo eh. Siya ay Diyos na, pero siya ay nagkatawang tao dahil may binigyan siya ng ministeryo. Wala siyang angal sa kanyang ama nung ipinapako sa krus. Dahil sincere siya doon sa kanyang ginagawa na iligtas ka. Sincere ka rin ba sa ginagawa mo para maabot mo yung kaluwalhatian ng Diyos? Amen? Now, kasi pinag-uusapan natin yan, it's all about the obedience and serving the Lord. What is the importance of obedience? Obedience is, it is an act of worship as it demonstrates our love for God and set apart. Ito raw ay isang pagsamba o gawa ng pagsamba dahil ipinapakita nito ang ating pagmamahal sa Diyos at ibinubukod tayo. Kaya ngayon ang sinasabi ng Apostol Pablo doon sa Romans chapter 12. Be not conformed in this world. Kailangan masiparate ka. At kapag ikaw ay sinseridad, siya mismo ang magbubukod sa iyo. Makikita doon una sa loob ng tahanan niyo na banal ka. Kabataan, anong tingin nila sa inyong tahanan? Adik ka ba sa cellphone? Or hindi ka rin naghuhugas ng pinggan? Kailangan pagparingan ka para magbukas? Pwede bang parihasin natin, masipag ka sa church, masipag ka sa bahay? Amen. Para matuwa yung magulang. Yes, Lord. Amen. Amen. And it shows God that we trust Him. Because it gives a demonstration of our faith. Sumaliwanag ng pagsunod ay nagpapakita sa Diyos na mahal natin siya at nagtitiwala tayo sa Kanya na siya ang nagpapagana ng Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Pero mo yun yung sikreto na kapag masunurin ka, siya rin ang nagpapagana ng Kanyang kapangyarihan. It will work. Kasi kung hindi ka masunurin, tulad ka nito. Pero huwag na lang tirik-tirik pa nito. Masunurin eh. Saksak mo. Hindi na agad. Ikot lang ng ikot. Hindi. Hanggat masunog ako, okay lang. Pero ikaw, Lord, sunog na ang balat ko. Ayaw ko na. Amen? Sa pag-ibig sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may pagkakataon ka pa. May pagkakataon ka ba? Amen. And it is a determined promise. Yun ang nakikita natin dun sa covenant na ibinigay ni determinado or decided. In other words, resolute. And what is resolute in Tagalog? Mayroong matibay na pasya. Matibay ba talaga yung pasya mo nung ikaw ay nag-apply bilang ministry? Kung nagpasikat ka lang dahil may trust ka? Amen? And a covenant has no loopholes or exit. Walang loopholes yan. What is loopholes? Walang butas at walang labasan. Kaya nga kung nagministeryo ka ng totoo, wala ka ng lalabasan at wala ka na rin bubutasan pa. Yun ang sinasabi ni Diyos. Kaya hanggang ngayon, sa ayaw ko at sa gusto ko, pastor pa rin ako. Ano man ang i-offer sa akin, ilang beses na akong inoperan bumalik sa trabaho ko, may mga offer pang magaganda. Hindi ko na. Hindi na ako lumabas. Bakit? Wala akong lalabasan eh.
niyakap na ako ng bisig ng Diyos. Huwag tayong kumawala. Kasi sabi ng Revelation chapter 3, di ba? Ang anumang pinagbuksan ng Diyos ay wala nang makakabagsara. Kung pinagbuksan ka ng Diyos sa iyong ministeryo, walang makakabagsara sa iyo. Amen. Amen? So letter B, a covenant promise to God is for our good. And that is good. That is true. Dahil ang pangako ng Diyos ay nagbibigay ng determinasyon na kapag tinutokso tayo ng Diablo, na huminto. Tinutokso tayo lagi ng Diablo na huminto. O hinto ka na. Pagod ka na. Di ba? Biruin mo, pag may ministry ka, hindi ka pwede mag-outing, pag may paglingko. Ganun ganun, di ba? O pag may ministry ka, kapatid, umalis ka na dyan sa pagiging Paul na mo. Pag may ministry ka, bihira ka ng mga disco. Ganito. Kaya nga, do not love the world. Nanagimik. Amen. Kaya dami ng mekos-mekos eh. Amen. Amen. At ang pangako sa Diyos ay nagbibigay ng palaging paalala. Reminded ka araw-araw, minuto-minuto. Amen? Pero sabi ni Joshua sa kanila, may mga natatakot na mangako sa Diyos dahil alam nila ang kanilang kahinaan. Alam mo ba yung kahinaan mo, kapatid? Saan ka mahina? Sa cellphone. Tutulungan ka ni Lord. Sabi mo, tutulungan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Amen. Bakit? Dahil sapat ang lakas ng Diyos para tulungan ka, sabi ni Apostol Pablo. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang gawin mo lang, magtiwala sa Diyos na bibigyan ka ng kakayahan gawin ang kanyang kalooban. Amen. Amen? Amen. Meaning, church, before we conclude, kung sakaling natisod ka, kung matisod ka, bumangon ka at magpatuloy ng may mataas na paniniwala sa Diyos. At sasabihin sa iyong sarili, don't give up. Don't give up. Don't give up. Bernard. Amen. Don't give up Brendalyn. Amen. Don't give up James. Amen. Don't give up Sid. Don't give up Desiree. Amen. Don't give up Brendalyn. Don't give up whatever. Siksik, glig-glig. Amen. 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 Yung mga hindi tumayo, Lord, kahabagan mo sila. Amen. Ganun lang kasimple, Lord. Jesus Christ. The choice is up to you. Jesus. Kaya nga kung kayo pinatayo eh, kasi nga yun na yung kasunod eh. Ulitin ko, The choice. dahil the choice is up to you, lapitan mo yung pinaka-close mo, sabihin mo sa kanya, minsan pa, sabihin mo sa kanya, kapatid, sabihin mo sa kanya, mayroon tayong takilang 2024. Amen. 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 Salamat, Lord, tumati na yung latats. Salamat, salamat. Kung excited ka, yakapin mo siya. Salamat, sabi mo, kapatid. Wow, hallelujah. Sige, kapatid, pasalamatan mo siya. Dahil may great 2024 kayo ngayon, tayo. Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, excited talaga ako ngayon. Excited talaga ako ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Now, sabi niya, eto ngayon yung pakiusap ni Joshua, pakiusap ko din sa inyo. Choose to cleanse your heart, Today. draw near to God. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, pastor, sabi mo sa iyong pastor, dahil siyang bumabasa, choose to cleanse your heart. Kasi yun ang tanong ni Joshua, draw near to God. Sabi mo ngayon, handa ako, pastor. Handa ka, pastor. Lakasan mo naman. Handa ka, pastor. Kung excited ka, sabihin mo, handa ako, pastor. Handa ka, pastor. Amen. Now, sasabihin sa iyo ni pastor, serve him faithfully and obey his voice. Amen. Say amen. Amen. Yung excited na amen. Amen. Yung biglang tatayo, itataas ang kamay ng amen. Hallelujah. Wow. Next slide, please. Jesus. Amen. Then, promise to do as you have decided. Hallelujah. Kapatid, gusto ni Lord mangako ka ngayong umaga. Tumayo yung gustong mangako ngayon. Tumayo. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Tumayo yung gustong mangako. Jesus. Sabi niya, then promise to do as you have decided with God's help. Hallelujah. Kapatid, huwag kang mag-alala sa tulong ng Panginoon. Pag nag-decide ka ngayon, mangyayari yung gusto mo. Yes, Lord. Ang sabi ko, mangyayari yung gusto mo. Amen. Amen? Now, dahil nag-decide ka, sabi ni Lord, stop making excuses. Hallelujah. Say yes to God. Yes, God. Amen. Come on. Yes to God. Say yes. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, if you say yes to God, sabihin mo sa iyong kapatid, move on. Move on. Move on. Move on. Move on for God. Hallelujah. Why? Bakit kailangan mong mag-move on? Because God wants you to grow. Are you ready, church? Amen. To Him today.
Sumuko ka ngayon, kapatid, sa Kanya. Hallelujah. Now, Jesus. it's time to surrender our life to Amen. God. Hallelujah, Lord God. Aiming Jesus. that you want to pay a grade for this 2024. Amen. And focus. Hallelujah, Lord God. Dahil ang gusto ng Lord, gusto ng Diyos, masaya ka ngayong 2024. Masaya ka ngayong 2024. Nararamdaman ko yung Holy Spirit sa mga gustong magpayakap sa Kanya. Kapatid, nararamdaman ko yung banal na Espiritu na lumiligid-ligid, umaaligid-aligid at naghahanap ng tao mapapaglakaran. Kapatid, ng Kanyang presensya, naghahanap ang banal na Espiritu upang i-strength, bigyan ng strength ang lahat ng naghahanap. Hallelujah, Lord God. Yes. Hallelujah. Praise you, God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lead my hands to surrender to your name, all Most High. I am yielding to your Spirit. I am walking in your love. According to the Bible, sincerity is to be humble before the Lord. Are you sincere? Yes, Lord. Are you sincere My Jesus. for God what He prepared for you this 2024? Amen. Now, yung sakit na ito, in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ilalim ko na nahihiya po. Pero ang puso ko po, Panginoon, ay sumisibol pa rin ang maliit na pagsisimula ng aking pagmamahal sa inyo. Tulungan mo ako lumaki sa iyong kapatid. Tulungan mo ako lumaki ito. Nais kitang sundin. Nais kitang pagsilbihan. Nais kitang pagtiwalaan, Lord. Upang ako'y mapagtiwalaan mo din. Mapagtiwalaan ng dakilang bagay. Sige kapatid, habang nakatasan yung kamay. Panginoon, nananalig ako. Sabi mo, nananalig ako. Nanalig ako, Lord. Na ngayong 2024. Na ngayon 2024. Masasabi kong grabe ang gagawin mo sa akin. Maging grabe ang gagawin mo. Dahil mahusay ang inihanda mo sa akin ngayong 2024. Amen. Hallelujah. Pinasasalamatan kita. Dinadakila kita. Sinasamba kita.